Sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. Ano talaga yan? Hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, ookrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. President Marcos may pulboronic video ayon kay Atty. Harry Roque. So I think the President should take action on this. Kasi hindi na maganda yung mga statement ni Atty. Harry Roque. So although na para sa atin na matagal na sumusubaybay ito sa galawan ni Atty. Harry Roque, kung paano siya magsalita, kung paano niya binibrainwash yung mga tao, is wala nang bearing to. Wala nang bearing to para sa atin na nakakaintindi at sumusubaybay dito sa attorney na to. Pero aminin natin at sa hindi, itong si Harry Roque, malakas tong manghatak, mang-impluwensya, mang-brainwash ng tao. Kasi matagal na abogado to. Hindi basta-bastang abogado din to At naging spokesperson to, siya tong naging taga-lusot, taga-twist ni President Rodrigo Duterte. Every time na pumalya yung mga statement ni President Rodrigo Duterte. At napakalakas. Napakalakas. Aminin natin at sa hindi, napakalakas manghatak ng impluwensya, mang-brainwash ng taong to. So, yan yung kung titingnan yung mga statement niya, grabe kung mahina lang talaga yung sinasabi natin na comprehension mo, kung mahina lang talaga yung analysis mo dito sa mga statement ni Harry Roque, sabihin mo talaga na i-claim mo talaga na totoo. Talaga pulboronic yung presidente natin. Now, for me sinasabi ko na yung kampo na President Marcos should take action on this sa mga pinagsasabi ni Atty. Harry Roque. Kasi kung pababayaan natin to, lalong-lalo na sa panahon ngayon na very accessible na yung social media. So, sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-discover with regards dito sa politics at current issues. So, pag nakita nila tong statement, narinig nilang statement ni Harry Roque, mapapa-question talaga sila. Totoo ba to o hindi? Now, sinasabi natin na yung administrasyong Marcos should take action on this kasi magbibigay ito ng hindi magandang imahe, not just only the President, kundi sa Pilipinas o sa taong bayan. Imagine, may pulboronic tayo na presidente. Yun yung magiging tatak sa isipan ng mga bata na nakatingin o nakapanood sa video ni Harry Roque. So until i-disclaim to ng presidente natin na hindi totoo yan. So kasi tayo, sabihin natin, alam naman natin na hindi totoo na may pulboronic video yung presidente natin. Kasi na yung claim alam naman natin na hindi totoo yung claim ni Harry Roque na may pulboronic video sila na anytime pwedeng sumabog, anytime pwedeng ilabas ni Maharlika daw, na isa ding vlogger, anytime pwedeng ilabas ni Maharlika. Yun yung panakot nila sa presidente. Now, sabihin natin, sabi natin na hindi totoo kasi kung totoo to, sana matagal na nilang nilabas. Sa mga statement pa lang na ex-president Rodrigo Roa Duterte na meron tayong drug addict na presidente kasama sa drug watch list sa kapanahunan niya, which is dinibunk ng PDEA na hindi naman totoo. So, nung time na yon, that's the time na pwede na nilang ilabas yung pulboronic video na kiniklaim nila. Which is hindi nila ginawa. Ibig sabihin nun, bakit hindi nila nilabas? So, which is napa-question din tayo. So, now, although, sabi ko nga, sa atin na side, sa atin na nakakaintindi at
na matagal nang sumusubaybay dito sa kay Attorney Harry Roque, sabihin natin na wala nang bearing yung mga statement niya na sinasabi niyang ganito, pero hindi natin maalis sa isipan na mga bago pa lang, no, mga kabataan at bago pa lang namulat sa ganitong sistema o sa ganitong kalakaran ng politika is maniniwala meron silang presidente na gumagamit ng pulburon. So which is dapat sagutin na yan ng kampo ni President BBM, no? So hindi dapat natin isa walang bahala to. So dapat sagutin ng kampo ni PBBM kasi magbibigay to ng negative impact sa gobyerno natin at sa presidente.